Sa pagkakataong ito, ating pag-uusapan ang patungkol sa kung ano ang nangyayari ngayon sa bansang Canada. Bakit nga ba bawat 20 minutes ay may umaalis na isang immigrant palabas ng bansang Canada? Ano nga ba ang nangyayari ngayon dito at bakit may malakihang paglabas ng mga immigrants mula sa Canada patungo sa ibang mga bansa? Ating itong pag-usapan, mga kaibigan. Canada has the highest level of household debt in the Cost of living stretch budgets. morning after the Bank of Canada raised the interest rate yet again to 5%. Bata pa lamang ako ay pangarap ko na talagang pumunta ng Canada. Kaya naman ako ay kumuha ng isang kurso na talaga namang in demand sa abroad. At pagkatapos kong graduate, ako ay nag-apply sa isang agency na kung saan ako raw ay mapalad na nabigyan ng scholarship patungo sa Canada. Kaya lang mga kaibigan, sa kasamaang palad, ako ay nabigo sa pagpunta doon dahil ang aking pinagkakatiwalaan na agency ay isa palang fly-by-night agency na tinakbo ang aking pera. Ngunit ganun pa man, hangang-hanga ako sa lugar ng Canada at pinapangarap ko talaga ang pumunta dito noon pa. Ngunit nang mabasa ko ang patungkol sa Canada ngayon na unti-unting umaalis ang mga immigrants palabas ng bansang Canada, ay dali-dali kong tinignan ang mga rason kung bakit ito nangyayari sa kanilang bansa. Oo mga kaibigan, may malaking pangyayari ngayon na nangyayari sa bansang Canada. Ika pa dito, people are leaving nearly every 20 minutes. Real-time demographic data on the country's population from Statistics Canada shows that at least one person leaves the country roughly every 20 minutes, and while it may not seem like a lot, those leaving are often some of the country's most prosperous. At ang nakapagtataka nito mga kaibigan, bakit ang pinakamahiyaman sa bansang Canada ay umaalis mismo ng Canada? Dahil binabanggit mga kaibigan, ang issue sa bansang Canada ay sobrang hirap sapagkat ang Consumer's Price Index ay umabot na ng 2.8% at unti-unti at talaga namang napakalaki na ng pagtaas ng inflation ngayon sa bansang Canada, na ang cost of living mga kaibigan sa bansang Canada ay napakahirap. Akalain mong ang isang hotdog na ito ay nakakalaga na ng $17 at sobrang mamahal na mga bilihin talaga sa Canada. Meanwhile, food inflation was up 4.8% for food purchased at stores in January year over year. The overall cost of all food, excluding alcohol, was up 7.3%. Ika pa sa Daily Digest, na ika pa dito sa article na ito, mayroong pag-decline ang standard of living sa Canada. Gumagaan ang buhay ng mga tao doon habang lumalaki sana ang sahod, ay doon naman lalong tumataas ang mga presyo ng bilihin at tumataas ang cost of living sa bansang Canada. At ilabaga na pupunta lang sa wala ang mga pinagpaguran mo kung ikaw ay nagtatrabaho sa Canada. Ika pa ng Canadian Real Estate Association, ang halaga ng isang bahay ngayong June sa bansang Canada ay umaabot na ng $709,218, na ito mga kaibigan ang national average ng presyo ng bahay ngayon sa Canada. Mula ito sa pagtaas ng 6.7% mula ng nakaraang taon. Ngunit kung ikaw ay naninirahan sa Vancouver o Toronto, Canada, ay magdadagdag ka pa ng additional $130,000 dahil mas mahal ang cost of living sa mga lugar na ito, na talaga namang sobrang nakakapagpahirap sa mga kababayan natin at mga kaibigan natin sa Canada. Well, this year, Canada's housing market has faced the impact of tariffs, ongoing socioeconomic challenges, and even saw a new federal leadership. But will 2026 be a reset for the housing market? Our research showed it was that the single biggest drag on housing activity. The interest rates moved from being a barrier to entry to being either neutral or even supportive. Employment was stronger than we anticipated. Generally, economic conditions were supportive, yet you go out to consumers, you ask them, how are you feeling and what is bothering you if you're not making major decisions like automobiles or housing. And it was trade. At kung ikaw ay nagre-rent naman ng bahay sa Canada, ay mahal pa rin sapagkat ang average na bahay doon, kung ikaw ay magre-rent ng 2-bedroom rentals, ay umaabot na ng $2,042 kada buwan. Ito ay nag-increase ng 20% sa loob ng 2 taon.
With the auto industry facing uncertainty in the Canada-US trade war, their figures stack up with other statistics Canadian consumers are facing. January auto sales were down 2.9% from last January. At the same time, house prices have dropped. In Hamilton, they're down 6%, in Niagara, down 4.6%, while grocery prices are expected to go up 4 to 6% as Canadians pay more for food. Kung gusto mong bumili ng bagong sasakyan, ngayong June mga kaibigan, umaabot na ang mga sasakyan doon sa average na $66,288. What we've seen over the past few months is that consumer confidence has been declining, and that's starting to hit auto sales here in Canada. The longer the trade war has gone on, the more families have felt uncertain about the future. Oo mga kaibigan, ganito na kamahal ang mga bilihin ngayon sa Canada. Kaya naman nagkakaroon ngayon ng matinding kaguluhan sa bansang Canada dahil ang taong bayan ay sobrang nagagalit na dahil tila baga walang ginagawa ang gobyerno para sa kanilang sitwasyon. $5 for potatoes. Being super depressed when we do grocery shopping in Toronto. It's so fucking expensive. I'm at the Jays game right now, and the price for food is actually outrageous. Specifically the food inflation, which everyone's feeling, like the 7.3. But what's bigger? I looked up beef. Last year, beef went up about 16%. When did groceries in Canada become so extortionate? Food inflation in the Atlantic region is a bigger problem compared to other parts of Canada. At ang halos mga kaibigan, umaalis ng bansang Canada ay ang mga mayayaman. Kung ang mayayaman ay sobrang nahihirapan na, paano na lang ang mga bagong salta ng mga immigrants sa bansang Canada na kung ating makikita, paano kaya sila magsusurvive doon? Marami akong kaibigan sa Canada ngayon at siguro ay tatanungin ko sila kung totoo nga ba ang krisis ngayon na nangyayari ngayon sa Canada. Tunay nga mga kaibigan na hindi lamang sa Canada nakakaranas ng ganitong paghihirap dahil maging sa ating bansa ay ramdam natin ang paghihirap dahil na rin sa pagtaas ng krudo at ng gasolina, dahil na rin ito mga kaibigan sa pagpigil ng Russia na hindi mag-supply ng langis sa bansang Amerika, habang ang China at Amerika ay nagkukulang din sa produksyon ng petrolyo. Local pump prices could go up once again next week. Meanwhile, consumers are told to brace for a potential increase in their electricity bills. Alvin El Chico reports. Overall rate for February might go up due to a weaker peso against the US dollar and higher prices of electricity at the spot and reserve market, according to private utility operator Meralco. Ito yung nakikita nating factors that may put pressure on the generation charge to go up, but we are hoping this will be manageable. Motorists across the country should brace for another round of fuel price increases beginning Tuesday, February 17. In an advisory, Sea Oil announces the per liter price of gasoline would climb by 1 peso and 20 centavos, its sixth straight week of hikes. Both diesel and kerosene will also climb by 60 centavos a liter, entering their 8th week of increases. Kaya naman apektado ang ating bansa na umaabot na ng additional 7 pesos sa pag-angat ng petrolyo na talaga namang umaaray na ang ating mga kababayan. Ngunit ito ang masasabi natin mga kaibigan, ang ating planeta ay hindi ito ang ating tunay na tahanan. Mga Hebrew 13 verse 14 to 16, sapagkat hindi rito sa lupa ang tunay na lungsod natin, at ang hinahanap natin ay ang lungsod na darating. Kaya't lagi tayo mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamagitan ni Jesus. Papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa kanyang pangalan, at huwag nating kaligtaan ang paggawa ng mabuti at ang pagtulong sa kapwa, sapagkat iyan ang alay na kinalulugtan ng Diyos. Tunay nga mga kaibigan, ang ating tinitirhan ngayon ay hindi ito ang ating permanenteng tahanan. Gaano man ito kaliit o kalaki, ito ay pansamantala lamang, sapagkat naghanda ang ating Panginoong Diyos ng langit na bayan, isang syudad na kung saan hindi na tayo mamumroblema sa kung ano ang ating kakainin, hindi na tayo mamumroblema sa mga renta, at hindi na tayo mapapagod sa kaiipon ng pananalapi upang pampayad ng renta at pagpapatayo ng tirahan, sapagkat nakahanda na ang ating mga bahay sa langit na bayan. Ang nais lang ng ating Panginoong Diyos ay kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus bilang siya ang tanging daan patungo sa tunay nating tahanan, at siya lang ang magbibigay sa atin ng susi patungo sa kalayaan sa makasalanang mundo na ito, at mararanasan natin ang buhay na punong-puno ng kagalakan dahil sa ating Panginoong Hesus. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin.
Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Dahil ang aming mundo ay punong-puno, Panginoon, ng paghihirap. Ngunit kami po'y nagpapasalamat dahil meron po kayong plano para sa amin. Inihanda po ninyo, Panginoon, ang langit na bayan na aming pong pagtitirahan, na ito, Panginoon, ay isang bagay na sobra naming ipinapasalamat sa inyo. Ngunit nais po naming maramdaman, Panginoon, ang presensya ng aming Panginoon Jesucristo. Dahil aanin namin ang napakagandang bahay sa langit na bayan. Kung hindi po namin kapiling ang aming Panginoon Jesus sa aming puso ngayon, nais po naming maranasan ang kaligayahan. Na bagaman kami, Panginoon, ay naghihirap sa mundong ito, ay kampante kami sapagkat kasama namin ang tunay naming tahanan, ang aming Panginoon Jesucristo. Purihin ka, o aming Panginoon Diyos, at salamat po sa pagdinig ng aming mga panalangin at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy, kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy, na isa sa mga pinakakontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon, bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo, kaibigan, ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.